Yan. So, good morning mga Q. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Sopot Q TV. Ayan. So, kumusta kayo mga Q? Ayan. So, kagabi po, na-air na po sa KMJS yung pagkawala ni Joras Flores. Ayan. So, nag-share nga tayo ng audio ng storya na yun mga Q. Kasi hindi naman tayo pwede mag-share ng video talaga kasi baka magkaroon tayo ng copyright. Mahigpit kasi si YouTube. Ayan. So, nandun yung mga kasamahan ni Joras Flores, mga lunod siya, may mga individual na-interview, may mga vlogger, ayan. So, nandun din yung Boracay Divers, ayan. So, meron lang akong na-notice doon mga kayo sa kwento at marami rin nag-PM sa akin na para daw silang hindi na-satisfy doon sa napanood nila mga kayo. Ayan, katulad na lang nito, nag-expect ako ng malaki sa KMJS na may linaw na yung paggawalan ni Joras Flores pero puro lang din Serena yung naging topic. Yan. Hindi naman puro Serena. Siguro nailagay lang yung part na yun na may Serena kasi may patotoo naman na meron nga daw Serena doon sa part kung saan nalunod si Joros kasi hindi lang daw kwentong bayan kasi nangyari na rin daw before meron nga na interview yung dalawang matanda na yung ang tatay siguro nila na nakapunta pa nga sa bahay ng Serena, parang gano'n. So, ayun, kahit ako mga Q, yan, ay parang nakulangan din doon sa doon sa napanood ko kagabi sa KMJS kasi nag-expect din ako na kumbaga kahit papaano mabigyan tayo ng linaw kung ano ba yung nangyari. Yan, saan ba si Joros? Yan. Kumbaga nag-expect ako na magkakaroon ng linaw kahit kaunti, kahit ano lang sana 70%. Pero ano talaga siya, hindi parang parang kwento lang talaga, parang gano'n. Yung ibang mga shot doon mga kayo nanggaling din halos sa mga ibang vlogger. Yan, merong vlogger doon, interview din, gano'n. So, yung pakiramdam ko mga kayo habang nung natapos na yon kagabi, para akong kumain na hindi nabusog. Yan, parang akong kumain na hindi nabusog, hindi pa nakainom ng tubig. Parang bitin yung pakiramdam ko. Siguro dahil na rin mga kayo sa bitin sila sa oras. Yan. Kasi ilang araw lang kasi nila yun sinot mga kayo tapos pinalabas na sa KMJS. Pinagdugtong-dugtong na yung mga kwento, parang gano'n. Halos 4 days lang yata. Yun, ang malinaw pa rin ngayon ay wala pa ring linaw kung ano talaga yung nangyari at saan na ba yung binatang si Joras Flores. So, yung malinaw ngayon, dito sa atin, sa Aklan, dito sa amin, sa Aklan, ay tuloy-tuloy pa rin yung paghahanap kay Joras Flores. So, bawat individual nagtulong-tulong na rin po para hanapin si Joras Flores. So, ngayon kasi kanya-kanya na pong hanap. Ayan, kanya-kanya na pong hanap. May mga private na po na mga naghahanap. Yan, kung hindi man ikaw divers, hindi ka man MDRRMO, pwede kang maghanap. Yan. Katulad ko, parang isang simpleng mamamayan lang na nagmamalasakit, pag may mga area na pwede nyong puntahan na sa tingin ninyo baka nandun yung bata, yung katawan, eh pwede nating tingnan. Parang gano'n na yung nangyayari. Kasi hindi na kaya ng mga rescuer, mga kayo. Yan, yan lagi ko sinasabi na hindi na nila kaya ngayon na libutin talaga yung buong location kung saan nalunod si Joras Flores. Kasi ngayon kasi parang lumalabas na parang naanod na po siya at lumabas na siya ng bukana. Kumbaga, pag lumabas na kasi ng bukana yun mga kayo, yung bukana kasi yun yung dulo ng ilog. Yung dulo ng ilog na yun mga kayo, ay baybayin na po yun. Alam naman natin, napakalawak po ng baybayin. So, yung katabi po ng mga baybayin na yan, yung New Washington, yan, yung Makato, yan naman doon ng part, yan, kasi malawak po kasi yung baybayin. So, dyan na po yung yung sentro ng halos ng paghahanap ngayon. So, individual na po mga kayo. Kung may maitulong kayo, kaya nga ako mga kilalawagan po ako sa mga aklano na malapit sa mga baybayin. Kung may mga lugar sa inyo na sa tingin ninyo pwedeng madagsa yung isang tao na nalunod, ay pwede nang i-check, pwede nang tingnan. Kasi hindi naman kasi lahat mapupuntahan ng mga nagre-rescue, yung mga divers. Kasi kaunti lang din sila, ilan lang naman sila naghahanap at napakalaki po ng ilog. So, yun mga kyo, sa mga nabitin kagabi sa palabas sa KMJS, intindihin na lang natin. Yan. Yung hinahanap ko talaga dun mga kyo, kung sana nagdala sana sila ng ng spiritual nila, kagaya nila Ed Kaluwag.
na tumingin doon sa area na kahit papaano ay makatulong 'yun, mga kayo. Kasi alam niyo naman yung KMJS kapag may mga kakaiba ng pangyayari, mga ganyan, ay nagdadala talaga sila ng spiritual nila. Yan, minsan meron pa silang mga reader din, tarot reader, mga ganyan. Yan, mga kumakausap sa mga espiritu, parang ganon. So, kasi hindi sila nagdala, mga view. Yan, ano lang talaga, team lang talaga na videographer, scriptwriter, yan, researcher lang talaga yung dala nila, mga Q. So, hopefully, mga Q, na ngayon kasi ika-day 20 na, mga Q. Isipin nyo, 20 days na hindi pa rin nakikita yung bata, mga Q. Ang lungkot, di ba? So, tanging lang nating magagawa ngayon, mga Q, kung may tulong tayong maibigay, ay ibigay natin. Yan, tulong tayo. Yan, kung wala naman tayong maibigay na tulong, uh, personal, panalangin, mga Q. Laking tulong po yan. Panalangin natin. Yung team na panalangin natin na makita na yung bata. Kasi nakakaawa talaga, mga Q. Kagabi, hindi ko mapigilan yung sarili kong mapaluha talaga, mga Q, pag pinapanood ko yung nanay niya na umiiyak. Yan, yung tatay niya, mga Q, hindi ko nakikita umiiyak. Nilalakasan niya lang yung loob niya. Pero sa loob nun, mga Q, sobrang sakit na. Yan. Yung tatay, yung nanay niya talaga, ramdam mo talaga yung sakit. Alam mo yung nanay na parang nasa kawalan na hindi alam kung saan hanapin yung anak, parang ganon. Na gusto niya makita yung anak niya, kaso hindi niya alam kung saan niya hanapin, parang ganon, mga Q. Kaya nga, napapaluha rin po ako, mga Q. Hindi rin natin maano yung sarili natin. Siyempre, bilang isang nanay. Yung tatay niya, mga Q, papakatatag talaga. Siyempre, bilang tatay, yan, pinapakita niya rin sa asawa niya, sa nanay ni Joras Flores, na nagpapakatatag siya. Yan. So, tanging magagawa natin ngayon, mga Q. Kung meron lang sana tayong kapangyarihan na makatulong, di ba? Na makita kaagad natin, gagawin natin, kaso wala, mga Q. Yan. So, yung tanging nating magagawa ngayon, hintayin na makita. At, syempre, pagdasal po tayo. Yan, ipagdasal po natin, sama natin sa panalangin natin. Yan. Kahit ako, mga Q, napapanaginipan ko na eh. Yan, kagabi. Anong oras na rin po ako nakatulog kagabi? Yan. At hindi ako halos makatulog. 2 AM na, makikising pa rin po ako kasi napapanaginipan ko talaga si Joras Flores, parang ganon. Yan. Yung ginawa ko nga, bumangon na lang muna ako. Inom ako ng tubig. Kumain na lang muna ako, mga Q. Kasi mga 2 AM na yan, mga ano na yan. Kumbaga, nakakaramdam ka na ng gutom, tapos nalimpungatan ka pa, parang ganon. So, hindi na ako nakatulog. Hanggang 3:30 na. Doon na ako nakaano. Ngayon, kita nyo ang laki na ng eyebag natin. So, yun. Pagdasal natin, mga Q, na makita na talaga. Kasi 20 days na, mga Q, grabe. Sobrang sakit niyan para sa parents ni Joras Flores. Ramdam natin. Nandun yung parang gusto niyang hawakan, yakapin yung anak niya, mga Q. Parang gusto niyang sumigaw, pero ano pa rin, nagpapakatatag pa rin sila. At umaasa pa rin talaga na makabalik si Joras Flores. So, yun lang, mga Q. Maraming salamat po sa inyo. Yan, hihingin ko po yung ninyo, yung panalangin ninyo para dito, mga Q. Pagdasal po natin. Yan, para kahit papaano, gumaan-gaan man lang pakiramdam ng pamilya ni Joros. Ingat kayo, mga Q. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Mamayang hapon, pupunta ako doon sa Pulo Panga. So, sana hindi umulan, mga Q, para makapunta ako doon. Yan. Titingnan ko lang yung lugar kung saan siya nalunod, mga Q. Baka may mga makita ako doong mga tumutulong, mga nagre-rescue, mga Q. Ayan. Kuha lang tayo ng update. Yan, kung ano na nga bang yung nangyari doon sa lugar kung saan siya nalunod. Yan. At sana may mga naghahanap pa rin doon. Yan, sana huwag tumigil, mga Q. So, yun lang, mga Q. Ingat kayo. God bless po. Ayan. Abangan nyo na lang mga sunod nating update dito sa pagkawala ni Joros. Ingat, mga Q. God bless po.